Hello po sa lahat po ng mga Dover Gods at silan sa mga maybe international, maybe fans at maybe lovers na nag-aantay at nag-aabang sa mga updates po natin. Kahapon po kasi may mga messages po akong natanggap mula sa isa sa mga maybe fan at siya po ay nagtatanong at naku-curious at siya po talaga ay sobrang na-engage dun sa isang fake news na kumakalat ngayon na parang sinasabi nila na si Bimbi daw ay meron ng anak. At nakakaloka pa ang balita na si Miles Ocampo daw ang ina. My God, saan galing yun, Ma'am Shi? At yan ang ating pong i-reality check sa ating pong updates for today's video. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, eto na, let's talk about this one. Dahil base po sa mga conversation namin, ayan, nasa screen, na talagang nagtatanong siya. Syempre ako po, sobrang curious ako kasi parang sa tagal ko na pong nagbibigay ng updates, hindi man sa maybe sa iba't ibang mga artista. Pero wala po akong, or may mga nababalitaan akong ganyan. Pero kung i-fact check natin, that's really a fake news. Kasi yung pagtaba po ni Miss Miles is not about dahil nanganak na siya. But because dahil na-operahan po siya dito sa meron po siyang kung hindi siya maagapan, magkakaroon ng cancer, yung thyroid. So kapag po tinanggal yung thyroid nyo dyan, talagang may tendency na kayo po ay tataba. So yun yung nangyayari ngayon kay Miles. So wala pong katotohanan ang kumakalat na chismis na nabuntis ni Bimbi Aquino Yap si Miles. Ang kontrobersyang ito ay isang 100% gawa-gawang fake news. Ayan, nakikita po ninyo sa screen. Yan po yung mga gumawa ng fake news 5 years ago. No? Pinipilit kasi ni Ma'am Shi dun po sa aming pag-uusap na nabalitaan daw yon at binalita raw ng TV5. Ano ba yan? Wala pong binabalita ang TV5 kahit ano pong halugod ko. Sa buong social media platform na halos anong oras na ako natulog, hanapin ko lang, wala po talaga, no? Kaya naman masasabi kong 100% gawa-gawang fake news at clickbait narrative mula sa mga oportunistang vlogger at rumor mongering channel. Pero saan nga ba nagsimula ang fake news? Ang sweet gesture noong Valentine's Day noong Feb 2021, binigyan ni Bimbi na 13 years old pa lang si Bim noon, no? Si Miles ng bulaklak at isang sweet letter bilang pagpapahalaga sa pagiging loyal ate nito sa kanilang pamilya. Si Miles ay tinuturing ni Chris Aquino na parang sarili niyang anak matapos silang magkasama sa teleseryeng Kailangan Ko'y Ikaw. And then of course, nagkaroon ng konting mali siya ng clickbait vloggers. Ginawa ng ilang YouTube channels at Facebook pages na may maling kulay ang sweet sibling dynamic ni na Bimbi at Miles para magkaroon ng milyon-milyong views. Gumawa sila ng mga gawa-gawang thumbnails at voice-over videos na nag-aakusang nabuntis o nakabuntis si Bimbi kahit na siya ay isang minor de edad pa noong panahong yun. Diyos ko po. So ang fact check at reaction ng mga sangkot, reaksyon ni Miles. Binasag ni Miles ang issue sa pamamagitan ng isang pahiwatig sa Instagram kung saan nag-post siya ng larawan na nakataas ang kilay at may nakalagay na caption na 2021 na, naniniwala ka pa din sa fake news. So ang depensa mula kay OG Diaz at showbiz community, mabilis na pinalagan ng talent manager at showbiz insider na si OG Diaz ang mga fake news peddlers. Tinawag niyang irresponsible at kawalan ng respeto ang paggamit ng pangalan ng isang minor tulad ni Bimbi para lang makakuha ng views at kita sa internet. Diba nakakahiya naman yun? Ang dami pong mga gumawa niya no 2021. Grabe po, putok na putok yung balita na yan. At ngayon, dahil po napag-uusapan na naman si Bimbi dahil nasa bloodline niya naman talaga yung pagiging isang celebrity. At hindi rin po siya parang hindi po siya exempted sa mga ganitong klase ng mga fake news. So maganda niyan, may nagtatanggol sa kanya, 'di ba? Sa kasalukuyang relasyon, sina Bimbi at Miles ay nananatiling napakalapit sa isa't isa bilang magkapatid ang turingan. Sa katunayan, kasama pa rin si Miles sa mga malalapit na kaibigan ng pamilya Aquino na patuloy na nagbibigay ng suporta at pagmamahal. So kamakailan lamang, 'di ba, parang nakita nga natin sila na nagkaroon sila ng dinner kung saan nandun din si Miles. At isa
rin sa mga contributing factors kung bakit parang lumakas din yung loob ni Bimbi na pumasok sa Eat Bulaga. It's because of Miles Ocampo kasi alam niyang nandun yung ate niya eh. 'Di ba? Sobrang love na love niya si Miles kasi po si Miles po yung mga naging kasama nila at naging ate niya for almost how many years matapos magkasama si Chris at si Miles Ocampo sa isang pelikula. Kaya naman maging critical sa mga napapanood at nababasa sa social media at wag basta-basta magpabudol sa mga kaduda-dudang headlines at thumbnails sa walang direktang ebidensya o opisyal na pahayag. So ang maganda lang dito kay Miles Ocampo agad niya po itong itinama. Tapos ngayon binibigyan na naman ng maling kulay no yung kanilang pagiging close ni Bimbi samantalang mag-ate naman. Ang layo po ng edad ni Miles kay Bimbi ha. At saka yung mga panahon na yun kung magdidemanda si Chris dahil minor po yung anak niya, pwede niyang gawin eh. Pero dahil nandun siya sa era ng buhay niya na meron siyang dinaramdam during those times, 'di ba? Parang doon na po nagsisimula yung mga paglabas ng mga sintomas ng kanyang sakit. Kaya hindi niya na rin masyadong nag-dig in. And syempre, sanay na din si Chris sa mga ganyang klase ng fake news. Buti na lang merong isang Miles Ocampo na talagang naglabas ng kanyang statement, tinama yung balita, no, yung patungkol dito. Pero I don't know bakit hanggang ngayon nagsisirculate pa rin po siya. Dapat yan tinitake down na, 'di ba? So, yun po yung ilan sa mga fact-checking natin kasi ayoko naman po na mabubuhay tayo sa mga ganong klase ng fake news. Kawawa naman si Bimbi at si Raisa. Lagi na lang silang subject for fake news. Lagi na lang silang ginagawang subject sa mga ganyang klase na wala namang katuturang balita, no, patungkol sa kanilang dalawa kasi ang alam lang natin is talagang they are friends, they are working, but unfortunately hindi po para i-chika na may anak na si Bim, napakabata pa ni Bim. Hindi niya na nga po magkandamayaw sa schedule niya para sa pag-aalaga ng kanyang nanay. Tapos nag-aaral pa siya, tapos may negosyo pa sila. Hindi naman pwedeng asahan lang si Josh, no? Dahil alam naman natin yung kalagayan ni Joshua. So talagang si Bimbi po yung nag-handle sa lahat ng mga properties at sa lahat ng mga errands ng kanyang ina. Kapag may taping si Miss Chris, nandun din si Bim. Kaya napaka-imposible po yung sinasabi ninyo na yan. Huwag kayo masyadong magpapaniwala. Kaya sabi ko po dun sa kachat ko is huwag masyadong maniwala sa mga fake news dahil yun po ay malaking fake news, no? Wala pong katotohanan. It's a fake. Hindi po totoo na may anak na siya kay Miles. Nakakatawa talaga yun. At the same time, hindi rin po totoong may anak na si Miles, 'di ba? Ang jowa niya po si Elijah, na dati po niyang jowa, na ngayon ay ex niya na dahil naghiwalay sila for wala pong dinidivulge na any reason kung ano po yung dahilan ng kanilang paghiwalay. At sa ngayon is let's be happy. Focus na lang tayo dun sa good news at sa magagandang happenings between Raisa May, between Miles Ocampo at Mr. Bimbi Aquino. Yeah. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.